Good morning po. Isang welcome na welcome dahil may mga nagbabalik po tayo ngayon sa umagang ito. Ayan. Sige po, tayo lahat ay patuloy na ihanda po natin ang ating mga sarili. Pwede po ba pakibati naman po yung mga katabi natin ng isang magandang umaga na may isang magandang ngiti. Ayan. Pwede po natin ikunin. Ayan, yung mga dating wala po dito. Ayan. Pero nandito na ulit. Ayan, welcome po natin. Ayan. Welcome na welcome po. Sige po, tayo po ay magkamayan. Ayan, habang po tayo ay hinahanda po natin ang ating mga sarili. Ayan, tayo po ay maghanap ng mga uupuan po natin kung saan po tayo comfortable. Ayan, pwede niyo po punahin yung nasa gilid. Ayan, sa unahan. Kung gusto niyo pong sabuhin lahat ng pagpapala ng Panginoon, punuin niyo po yung nasa unahan. Ayan, huwag po natin hayaan nasa likod tayo. Ayan, sige po, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Tayo po ay humingi ng pagsama sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin, Panginoon, na pinagpupurihan. Patuloy ka namin dinadakila, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa isang buong linggo, Panginoon, na patuloy ka namin kasama, na patuloy mo kami sinasamahan, Panginoon. Patuloy na iniingatan, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, na patuloy mo, Panginoon, na dinadala, Panginoon, sa iyong mga gawain. Patuloy mo kaming pag-alabin, Panginoon, upang patuloy kaming mauhaw sa iyong mga gawain, Panginoon. Huwag kami, Panginoon, madala ng mga gawain sa labas, Panginoon, kundi mga gawain mo lamang, Panginoon, ang aming kauhawan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, Panginoon, patuloy mo kaming biyayaan, O Lord, ng pagpapala, dahil alam namin, Panginoon, na may plano ka sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ngayong umaga na ito, Panginoon, ang aming gawain mula umpisa hanggang dulo. Sa magpapaawi, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mo kaming balutin ng iyong kapangyarihan upang maibaba namin at magamit mo kami, Panginoon, sa iyong kahisapahan, Panginoon. Patuloy ka namin mapapurihan, patuloy ka namin madakila, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga ginagamit mo sa instrument, Panginoon, sa the drums, Panginoon, sa nagkikeyboard, sa mga umaawit, sa mga bawat isa, Panginoon, na nakikinig at makikinig na iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan, ng wisdom, Panginoon, ng bukas ng puso't isipan, upang ang bawat salitang aming maririnig, Panginoon, ay patuloy na tumatak sa aming mga buhay, Panginoon. Magamit namin ito upang patuloy kami lumago, Panginoon, at lumalim sa pananampalataya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong gagamitin sa umagang ito. Si Pastora Mirna, Panginoon, na patuloy na kayo siya mabigay sa kanya ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon, upang patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, palagi upang magpahayag ng iyong salita, Panginoon, sa amin. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, na ang bawat salita mamumutawi sa kanyang mga labi, O Lord, ay patuloy namin ma-absorb, Panginoon, patuloy kami makatanggap, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, sa pamamagitan niya. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Inaangkin na po namin, Panginoon, tiniklaim na namin ang matagumpay na gawain sa umagang ito, O Diyos. Sa iyo po namin pinataas ang aming mataas na papurit, pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. And, pwede po ba natin sabihin na, handa na ang magpuri sa Panginoon? Handa na ako magpuri sa Panginoon! Yes! Huwag mag-alala sa mundo ginagalawa.
Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin dadakilain, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Tiwala ko ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko na ang lakas pag-asa ay Kristo lang. Mahal ako. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Yes, Holy Spirit, Lord. Bawat tagumpay ay sasabihin kay Kristo Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, hallelujah. Salamat, Panginoon. Naramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Panginoon, Panginoon, ang umaga. Salamat, Panginoon, sa tao. Panginoon, Maaari po ba magsatayo ang bawat isa para sa pagbasa ng salita ng Diyos? Ang pagbasa sa salita ng Diyos sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 1 to 10. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinasabi at ginawa ni Jeremiah na anak ni Hilkias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot sa lupain ni Benjamin. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong ikalabing tatlong taon ng pag-aari sa Juda ni Haring Mosias, anak ni Haring Amon. Muli nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Jehoiakim na anak ni Mosias ang hari ng Juda. Maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos nun hanggang sa ikalabing isang taon ng pag-aari ni Zedekias na anak ni Mosias, at noong ikalimang buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihan sa ibang bansa. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipagdilig at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mo sabihin bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hindi po ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang marangal sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon
itayo at itanim ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ayon po magpapalagay. Amen. Parang parang gusto ko na lang yatang mag-praise and worship. Sarap na ang pakiramdam, Sino po ang napagpala at na-bless? Tunay napakapangyarihan talaga ng Panginoon. Pag tunay na yung mga sumasamba sa Kanya, talagang ibinibigay yung the best na pagpupuri sa Kanya. Talagang walang hindi kaya gawin ng Diyos. Lahat tayo. Talagang iba ang pakiramdam sa pagpupuri natin sa Panginoon. Sa pagpupuri pa lang, parang natapos na yung pananambahan dahil andun na yung kapuspusan, naramdaman mo na yung presensya ng Panginoon. Kaya huwag mong hayaan na yung presensya ng Panginoon na yon ay hindi mo rin maranasan. Kaisa ka. Kaya nga magagaya ka kasi yung Espiritu, tayo po ay buklod-buklod na parang isang walis. Na kapag mayroong isang mahina sa loob ng bigtis ng walis, dahil natatangay po ng mga karamihan na nasa loob ng walis, natatangay na nagdorog-dubdin yung kapangyarihan na yun. O yung apoy, nakakasamahan din ng apoy. At andun yung ibang klase yung ginawa ng Diyos ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, narito ko ngayon. Mapalad ka, narito ka ngayon. Sarap na po ng pakiramdam. Welcome po. Welcome home sa ating church. Yung ating kapatid na kung saan nag-ano lang siya, namasyal. Nagbakasyon. Sabihin natin nagbakasyon lang siya. Sister Sally, talagang ang Diyos may plano para sa kanya. Siya ay uling makasama natin na talagang makita. After po nang ako ay magturo, dapat nga po magsalita muna sa mag-testimony. Ay tinatawag na po ako din kaya pagkayarin na lang po ng salita ko. Magbibigyan po natin ng ilang minuto na ano yung sasabihin niya, bakit siya ngayon pagbabakasyon niya. Talagang dyan, praise the Lord. Ito po ay tunay na ang salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon pa lang po ay makita natin na sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil kaya tayo narito ngayon sa kasama, mayroong layunin ng Diyos sa isa't isa. Katulad po niya ng book ni Jeremiah o si Jeremiah ay bata pa siya ng Panginoon noong panahon na yon. At siya wala pang kamungwang sa anumang mga bagay lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. At noong mga panahon po na yon, si Jeremiah ay may ginawa ang Diyos para siya po ay pag gusto mo palang tawagin ka ng Panginoon, wala kang ala sa edad. At wala rin na hindi rin yung dahil gusto mo, kundi gusto ng Panginoon. Sabi nga na Jeremiah, ay bata pa po ako, wala po kung di marunong magsalita. Pero na sinabi ng Panginoon, siya ang bahala. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para makapagsalita at maipahayag mo yung salita ng Diyos. Ano ang makita natin dito? Ang sabi doon, hindi ka pa pinanganganak, pinili na kita para magpahayag sa lahat ng bansa. Makita po natin doon na tayo sa buhay natin bilang hinirang ng Panginoon, hindi kaya ikaw naglilingkod dahil sa gusto mo. Katulad ng Jeremiah, kung katulad ka ni Jeremiah na sumunod ka sa Panginoon, na kahit ayaw mo, hindi pwede sa'yo, kundi ang mananaig ayaw kagustuhan ng Panginoon. Kahit po ako, ayoko din pinagtataguan ko po talaga yung mga pastor na yan. Nakakahiya nga po nun Nung nakakilala ako sa Panginoon, naging pastor na ako Pag ako'y pinagtataguan, hindi ako nagagalit Kasi isang trabaho ko rin yun Naging trabaho po yun, pinagtataguan ko
pastor. Hanggang sa yung mga pastor po ay nagsawa. Hindi na po, buti na lang po yung mga pastor, hindi pinagpagod yung paa, nagsawa lang. Opo, kung pinagpag po yung paa, hindi magiging mabuti para sa amin yun. Pero hindi po pinagpag yung paa, kundi pinag-pray po pala din na ako. Kaya yun po yun, na parang si Jeremiah na nung tinawag ng Panginoon, wala siyang nagawa kundi sumunod sa Diyos. Ano pa hahanapin niya? Sabi ng Diyos, bibigay ko sa iyo yung kapangyarihan, makapagsalita ng salita na ipinasasabi niya na nanggaling sa Panginoon. At hindi lang yun, ibibigay pa rin sa kanya yung kapangyarihan. Kaya, ano pa hanapin? At sabi yun, sasamahan kita. Kaya po, kung tayo po ay may calling, na may sinasabi ang Diyos sa atin, huwag pong maging matigas ang ulo natin. Gawin na lang natin ano yung pinagagawa ng Panginoon. Dahil siya po yung tunay na Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapagsalita ng Diyos, sa salita ng Diyos. At po ako, kung titingnan niyo po sa education, wala po akong alam-alam. Dahil kami po ay 12 magkakapatid. Ako po yung tumayong pangalawang magulang din. At katulong po ako ng mga magulang sa paghahanap buhay, sa paggapa, sa pagtanim, sa pagbunot, sa lahat ng trabaho ng lalaki. Kung lalaking tatamad-tamad lang, hindi pa sa akin pwede. Kaya ako siguro lumakas ng mga panahon na yon, ang edad ko lang po noon ay 14, 15, 16, nakakabuot na po ako ng isang kabang palay. Ang minit ko mo lang na 50 kilo. O yung ba, hihigit pa po doon, 60, nabot pa lang yun po, naiyakat ko pong mag-isa, ako yun. Kaya po ako mapakalakas kong manunto. Siguro po ng panahon na yun, kaya po ako medyo matapang, hindi po ako marunong makipagbiruan, at hanggang ngayon po yun, matapang po talaga ako na, kasi nakasama ko po matatanda na, mga magulang ko po yung kasama ko na, hindi ako na-expose sa maraming tao na para makipaglaro, hindi ko po naranasan yun. Kasi ang pahinga ko po sa amin sa Sakati. Alam niyo ba yung Sakati? Sakati ng damo para may makain ng kalabaw namin. So, nung kaya po pala, hanggang sa akin, yung papero ang Diyos po, nangarap po ako noon. Kung ako'y mag-aasawa, kailangan ako mahinang ang buhay. Masarap ang maging buhay ko. Kasi, itong ako'y bata pa at ako'y dalaginting lang. Sobrang hirap po yung naranasan ko. Kaya yung pangarap ko naman po na mainam ang maging buhay ko pag nag-asawa ko, natupad naman po yun. At namili po talaga ako ng mahal ako. At talagang asawa ang turing sa akin, hindi katulong. At nung ako'y mapunta, may katulong talaga. Ako tagakain lang, bulpi lang hawak ko, nakasuporta lang ako sa pinangungutang ng biyanan ko. Ganong kabutihan ng Diyos. Kaya kung mahirap, mayroon ding ginhawa. Hanggang sa maraming etc. lang, ipapahayag ko, kukulangin pa sa Sunday service natin. Mawawala yung pagtuturo. Ipinakita ko lang po dito, kapag ikaw ay tinawag at may layunin ng Diyos sa iyo at isa ka sa pinili ng Diyos, magpalad ka, kapatid. Kasi hindi ka hahayaan ng Diyos sa lahat ng bagay sa buhay mo. Bakit? Naranasan ko yun eh. Minsan ayaw ko sumunod sa Panginoon. Diba? Kahit na ako'y naglilingkodan, yung mga taon pa rin ako, nang kakamatay-matayan ako. No? Aksidente, gano'n. Kasi kahit na ako naglilingkod, may taon pa rin. Kasi nakakaranas ka naman talaga ng mapakahirap. Pero, subukan mo huwag na magreklamo. Subukan mo na sumunod ka na lang. Ay, nung pala, okay na, relax ka na, at sumunod ka na lang. Wala na pala, masarap na pala pakiramdam mo. Kasi bibigay na pala ng lahat ni Lord, yung pangangailangan mo. Tuturo ka, hindi ka naman magiging tamad. Magpakasipag ka. Ako, noong araw, masipag ako sa trabaho, sa bukid, sa mga anumang trabaho, sa pagtitinda na kung ano-ano para may maibuhay ako at maipabaho sa eskwela. Ginawa ko yung, ginugol ko yung gano'n. Pero ngayon, ang trabaho ko, magpayag ng salita ng Diyos. Kung hindi pwede yung katawan ko, nangihina din siyempre katawang lupa, nagkakasakit yan. Pero, mayroon po paraan para maabot, maipahayag ko yung gustong gawin ipahayag ng Panginoon sa akin na gawin. Kahit sa pamamagitan ng cellphone. Yan. Marami sa inyo patutuyan sa inyo mga kapatid, lalo na sa mga bago. At yan lagi ang text ko, hindi ako nagkukulang dyan. At kahit hindi ako makapagpahayag at magpunta sa inyo, andyan, para nyo akong kasama araw-araw. Kasi pinag-pray ko kayong lahat araw-araw.
iba, pinapadala ko. Yun ang mga iba po, kaya hindi kayo nakaka-receive. Alam ko kayo nagbubulay-bulay din. At alam ko kayo nag-devotion. Kaya, isasabi po sa verse 4 ng chapter 1 ng Jeremiah, hallelujah. Basahin po natin ang Bible at sundan. Panghawakan po natin ang mga salita na ito. Sabi po dito ay, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita. Pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Tinan nyo nga, bago ka pa ipanganak at ipaglihi ay pinili na kita. Ang mga lingkod po pala ng Panginoon, kamukha ni Jeremiah. Asa tiyan pa lang pala at bago pa ipaglihi ng kanilang mga magulang, ay may layo din ang Panginoon. Tinawag ka na ng Panginoon. Kaya tayong mga lingkod ng Panginoon na naglilingkod sa Diyos, nasa tiyan ka pa ng iyong mga magulang, ay may plano na ando sa iyo. Bakit? Pumili ka, isa ka sa napili. At gagawin ka nila upang daw maging propeta para sa lahat ng bansa. Hindi sinabi dito sa Pilipinas lang pala. At sinabi dito sa lahat ng bansa. Kaya sabi dito, asa tutun ko naman, sabi niya, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling, nakapagsalita, bata pa po ako. Sino man sa atin dito, sasabihin mo, bata pa ako, hindi ko pa kaya to. Huwag kayong magreklamo. Kasi pag pinili ka ng Diyos, walang dahilan kung bata ka kung ano kung matanda ka. Minsan niya, kayong mga bata pa nga, inuunang pinipili ng Diyos. Kaya, huwag tayong magkatubili na sumunod. Huwag tayong maging busy sa mga bagay na pinagkakabalahan natin. Unahin natin ang Diyos. Hindi naman kayo pinipigil at praise God. Kung kaloob ninyo maghanap buhay, thank you Lord na meron kayong ganon para sa ikabubuhay ninyo. Pero yung para sa Panginoon, yung isang araw na yon, na hinihingi ng Diyos sa atin, subukan natin na gawin, at huwag natin ipagpalit. Huwag natin ipagpalit yung araw ng pamamahinga. Kumisan, kaibigan natin, kumisan yung mga best friend na hindi matanggihan. Alam niyo po, hindi ka naman kaya iligtas ng best friend mo. Hindi ko naman sinabi sa iyo na huwag mong makipag sa best friend mo. Pero, pag araw ng sa Diyos, sino mas mahalaga? Yung best friend o yung Panginoon? Isa nagiging kahinaan natin yun eh. Pwede namang mamaya, pwede namang isama, o pwede namang bukas na makausap yung best friend na yan. Pero ang maging kailangan, mas priority natin ay ang best friend natin si Lord. Kasi yung best friend natin si Lord, nasa kanyang lahat kung hahanapin mo. Sister Diane, nabasa mo yun, ano, na yung ipinost mo, para magtagumpay ka, mayroong 8. Nagtatagumpayan para ma-receive ang chip mo, yung 8 na yun. Hindi ko na po, wala po sa topic kung isa-isahin ko yun. Nasa akin po yan. Nabasa, narinig ko din po yan. Kailangan, kung ano yung meron ka, halimbawa, ikaw ay tinawag para sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Adi, pagigihan mo na yung paglilingkod mo sa Diyos. Huwag na yung magkunwari ka pa. Huwag yung sasabihin mo, ano pala hindi naman. O hindi. Meron paraan para sa iba. Kaya kung ano yung gusto mong marating para magtagumpay ka, sabi doon, gawin mo ng mayroong desire sa puso. Kung mapapanood niya, may aral yun eh. Maraming aral na makikita. Kaya, thank you Lord din, kahit na minsan ay ako, yung pagkaganon mga bagay, binibigyan ko ng halaga yung panonood. Pero yung wala man lang kalapin-lapin na papabasa mo sa akin, hindi po ako matyaga. Pero pag tungkol po sa may mapupulot akong aral, ay yan po ako matyaga. Kasi sayang yung oras mo. Kaya po ako hindi basta ako nakikinig, basta ako nag-ano ng mga wala man lang mapupulot. Yan po ako. At kaya sabi doon na, ang sagot naman, Panginoon, Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mo sabihin bata ka pa. Kaya nyo, bakit huwag mo sasabihin bata ka pa pag pinili ka ng Diyos? Huwag mo sabihin bata ka pa. Ang sabi dito ay, huwag mo sabihin bata ka pa. Pupunta ka
na siguro bulong-bulungan siya. Hindi yung bulong, Sister Sally, hindi yung bulong na baka sabihin, hindi ka na. Hindi po. Yung bulong po ng Espiritu Santo, alam mo kung sinong tao yung pupuntahan mo. Dahil sabi ng Panginoon, pumunta ka sa taong pinapupuntahan ko sa iyo. Kaya sabi po dito, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Ipapahayag mo po lahat ng sasabihin ng Panginoon, ipahayag mo sa kanila yon. Ang sabi po dito. Kaya ang sabi doon, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, ako si Yahweh ang nagsabi nito. Kung may pinapasabi po ang Panginoon, huwag ka pong matakot, dahil pinapahatid ng Panginoon sa iyo yun. Huwag kang makatubili doon, dahil huwag ka lang matakot, dahil pinasasabi ng Diyos sa iyo yun. Kaya kung makita po natin, piling tayo po ay pinili ng Diyos. Huwag tayong mag-atubili na sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na, sige, pumunta ka sa lugar na yon, punta ka sa mga taong sinabi ko sa iyo, at sabihin mo yung mga ipinasasabi ko. So, ano yun? Yung mga sinasabi ng Panginoon na pumunta ka na yung mga ipapahayag mo ay sinabi na sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, binigyan ka na ng karunungan ng Panginoon para maipahayag mo sa mga tao yung ipinasasabi niya. Kaya mapalag dapat pinili ka, wag mong kontrolin, wag mong kontrahin yung mga sinasabi na yun sa iyo ng Panginoon. Kasi pag sinabi sa iyo ng Panginoon at kinontra mo yan, doon na magsisimula yung doubt, doon na magsisimula yung kulang ka na sa uhaw, wala ka ng desire, wala ka ng nais, malungkot ka na, tinatamad ka na, hindi mo na magagawa yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kaya kung meron kang kaloob na yan, huwag mo nang hayaang tamahin ka. Huwag mo nang hayaan na, parang nawawalan ka na ng gana. Kahit sa pagkain, pag sinabi mo wala ka ng gana kumain, di ba? Wala ka na nga talagang gana kumain. Pero kahit na mangga lang ang ulam ko, at saka patis, kaya mangga, asin lang, yung sa platong kanin, kaya mo ubusin. Ang baboy ko ay 2 piratong baboy. Hindi ko kaya ubusin yung isang plato. Pero pagka mangga yung ulam ko, isang platong kanin, kaya mo ubusin. Kasi hindi ako nasusuya. Gusto ko ng kain. Gusto ko yung mangga. Mahilig po talaga ako sa mangga. Kaya ganun din. Pag sinabi ng Panginoon sa iyo na pumunta ka sa mga tao na kung saan pinili ko, na puntahan mo na. At yung sasabihin mo, ibinigay ka rin sa ilang Diyos ko, ano yung sasabihin mo? Ganoon din po yung ginawa sa akin ng Panginoon Wala akong alam, pero may sinabi siya na pumunta ka sa lugar na yon. At ako nagpunta, iniwan na nga ako ng mga pastor Ako lang ako nagbalik sa church, nagpunta. Kahit hindi ko alam yung church, hinanap ko yun dahil pastor lang nagpupunta sa amin Dahil yung parang nakita ko rin po sa book na ito na yung buhay ko, yung sarili ko, kung paano ako tinawag ng Panginoon. Na hindi na sa pamamagitan ng mga pastor, kasi ayoko nga hindi po ako sumunod sa kanila Pero nung tinawag talaga ng Panginoon, nananaginip na ako, kung ano-ano na yung nakagising ako, kung ano-ano yung naiisip ko na parang basta parang aliwas-was ka pag hindi mo sinunod. Kaya po di ako nagtubili kasi nahihirapan ako. Kaya sumunod na ako, kahit ako lang, hindi ko alam yung lugar, pinagtanong ko lang po yung church kung saan yun. Malayo po yun. Kasi Barita, Santa Lucia, nandun pa po sa partida na pagkalayo-layo, nilalakad ko lang po yun. Kaya pag talagang tinawag ka, nung ako'y tinawag po ng Panginoon, hindi na po, dire-diretso na po ako, nag-Sunday school na ako, nag-seminar na ako, na kung ano-ano na po yung ginawa. Kaya yung bawat araw sa akin, ng mga araw na yun, napakamahalaga. Kasi talagang uhaw na uhaw ako sa mga salita ng Diyos at kagad naman po ako sumabak sa mga seminars kung saan-saan lugar, kung saan-saan tao, na ako po ay dinisciple nila, na ako po ay actual na ginawa sa akin, nagpunta ako sa iba't ibang lugar, ako mag-isa. So, ang nakakikita sa akin, para daw ako nasisiraan ng ulo, habang daan daw ako bumubulong, kaya ako napagkamalang nasisiraan ng ulo. Pero yun ang utos sa akin ng Panginoon, kaya ako lakad talaga ng lakad na mag-isa. Kaya ako yung nag-evangelize, mag-isa lang po ako. Maraming lugar sa barangay, naglalakad lang po ako, hindi ako nakasasakyan. At marami po ako na-encounter. Yan po, kung hindi siya naisay ko, gano'ng kasarap yung aking tinana sa pamilya ko at kung paano ako sumunod sa Diyos. Kaya
Kaya walang hindi dahilan sa atin yung tayo bata pa. Kaya kung makita po natin, sa gagawin, pag ginawa mo naman po, sabi doon, huwag kang matakot. Kung yun na, pinapupunta ka ng Panginoon kung saan, sabi doon, huwag kang matakot sa kanila sapagkat aking kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagkatapos, inunat ni Yahweh, kung sumunod po doon, ang sabi po niya, inunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang mga labi at sinabi, ngayon, ay ibibigay ko na sa iyo ang mga mensahe dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Pag ibinigay sa iyo ng Panginoon, bibigyan ka na ng kapangyarihan na makapagsalita ng salita ng Diyos at binibigyan ka rin ng kapangyarihan kung paano sila ay bunutin, alisin, kung paano nakabuhat, itayo. Kung baka po, pag tayo ay nangaral ng salita ng Diyos bilang sa iyo rin kapangyarihan, ano man yung maranasan mo, ay kaya mo pagtagumpayan dahil kasama mo ang Diyos. Nangyari sa akin yun. Na-encounter ko, baligtad ang mata, puro puti. Na-encounter ako ng masamang espiritu. At habang kami nagbabible study, nalihan ng masamang espiritu yung aking mga tinuturuan. At yung paralitiko, naranasan ko rin, napalakad at nakapagsalita. At siyaan ay hindi kailang marami saksi yung nakakita ng mga panahon na yun. Kaya ang gift ng inyong lingkod, very, talaga, kung iisipin ko yung mga nangyari, parang hindi ko gusto magkakalain mangyayari no. At ako po ay nagturo na baptize sa Holy Spirit days before na ako po ay nagmo-module. Nagturo po ako sa lugar ng aking kabayo ng, sa aking pangangaral ng list ng baptize the Holy Spirit. Alam niyo po ba, nagtuturo pa lang ako, nakaangantay ang mga paa, hindi ko namalay na ako'y nakaangat, hindi ko alam din, gusto kong bumaba, gusto kong kumilos, hindi ko ako, alam ko ako'y nakaangat. Pero nung makatapos po ako magturo, hindi pa rin po ako bumababa, sa pakiramdam ko ako'y nakataas. Alam niyo po ba, nag-ilehas ko po yung mga miyembro na nakinig ng salita ng Diyos na aking nagturo, nabigit ko mulang 10 yun. Alam niyo po ba, nakabulagta, hindi, wala akong kasama kasi, kaya ko nakabol sila. Nung ako po ay tumilat, nakita ko bol silang lahat. Kaya lang, parang kulang. Nawawala po yung isa na isang miyembro. Nawala nang nangyari. Nung ako po ay tumanaw sa malayo, nakita niyo isa nasa kalsada na po. Natakot. Bakit natakot siya? Kasi po, led out. Mayroong hindi nila tinanggap yung baptize ng Holy Spirit. Eh, yung tumanggap, ay nangabuhat, pero praise God, nagsibang patotoo, talagang nag-iiyakan, talagang naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. So, kaya po, sa ating pagbibigay ng kapangyarihan ng Diyos, na magpahayag ng salita ng Diyos at binigay sa iyo yung kapangyarihan para ikaw ay humayo, pumunta sa lahat ng bansa, ang sabi ng Panginoon, at isa ka sa pinili ng Diyos, walang hindi ka kayang gawin dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka dapat matakot dahil sasamahan kita, ang sabi ng Diyos. Kaya, walang dapat tayong ikatakot. Nakita nyo? Bakit ikaw punta kung saan-saan? Ganyan na nga nangyari sa'yo, punta ka pa rin ng punta. Siguro po, yun yung unang binigay sa akin ng Panginoon, yung malakas ang loob. At yung matapang na walang kinakatakutan. Sa Panginoon ako natakot, kaya sumunod ako. Dahil wala akong takot sa Diyos, sa mga naranasan ko na yun, ihinto na ako. Pero hindi, takot ako sa Panginoon na hindi sumunod. Amen? Nawa magbigay ng aral sa inyo. Pero nung siya po ay gamitin ng Panginoon, may mga pangitain na binigay ang Diyos na ipinakita kay Jeremiah. Tingnan po natin dito. Ang sabi po sa verse 11, yung dalawang pangitain. Tinanong ako ni Yahweh, Jeremiah, ano ang nakikita mo? Jeremiah, ano yung nakikita mo? Ano sagot niya? Sa kapo ng almendra. Sagot ko. Sabi ng Panginoon, sabi ko, tama ka. Sabi ko, tama ka. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, tama ka. Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y nagbabantay. Sapagkat ako'y nagbabantay. Sabi mo sa tabi mo, sapagkat ako'y nagbabantay. Upang matiyak na matutupad nga ang aking mga nasabi. Amen. Kapag pala binigyan tayo ng pakitain ng mukha ni Jeremiah, nagbabantay ang Diyos. Kaya tama lang yung sinabi niya, huwag kang matakot. Dahil
kaya ako rin po noong mga panahon na yun, hindi ako natatakot. Kahit saan ako makapunta, kahit ako doon sa may Paho, nagkaroon ako ng Bible study noong almost 3 months. Ang dinadaanan po is hindi kang napakakipot. Na makita po doon may mga dugo, sariwa, dugo ng tao. Na makita nilagyan na lang ng mga kandila. Sabi ng mga anak ko, kasama ko si Jack, yung naibalita sa atin. Ako kasi, hindi pagkaganon, hindi ako magkukwento sa mga anak ko kasi alam ko, pipigilan ako sila yung matatakot. Alam mo, si Jack kasi naikwento ni Jack, albiro mo ako. Sabi na, ako takot si nanay, lumang pa rin, puro dugo, may kandila. Alam niyo po, hindi po ako matakot. Bakit? Sila yung di man ako no. Saka, alam niyo ba yung mga tao, nagpupunta ako ng Pinanggaan, yung gabi na ko umuwi ako, at ang dadaanan ko, pag ahap ko sa ilog, at inuman, mapakarami lasing. Alam niyo ba yung mga lasing kung ano ginagawa sa akin? Noong una, Pastora, alam nila, Pastora ko, magandang gabi po, Pastora, magandang gabi. Nung malauna na, yung mga lasing na yun, may nakaabang na, kalamansi. May mga kalamansi po kasi doon. At nung malauna po, sila na po yung humahanap ng sasakyan sa akin, mga lasing po yun. Eka nga, pag kumilos ang Diyos, hindi ka talaga matatakot kahit sa tambak silang lasing. Ang Diyos po kumikilos at hindi lang yun. Nung pagpunta ko sa lugar na Pinanggaan na yun, natikman ko ang ilog ng Kilawang Buwang, puno ng tubig. At yung bahayan doon, inabot na ng yung tubig doon sa mga bahayan. Alam niyo ba, sumakay po ako sa bangka na Dimano, yung bangkang kinakawaw. Alam niyo ba, pag hanggang yung pupunta ko, doon pa lang, sasakay na ako sa bangka para pag pumatbad, nandyan sa gawin na yan. Hindi po ako natakot. Ang natatakot sa akin ay yung mga sila Tita Luz, sila Kuya Bernie, yung kapatid ni Gumare, ang mga natatakot, yung mga membro doon. Baka daw makilos, umuwan, umano sa alon ng tubig, salpukin, anuhan ng kahoy, mabuwal. Ay, hindi po ako nagkaroon ng takot. Isa po, kaya po ako hindi natakot, meron talaga ako lumahol. Kaya hindi ko iniisip na may pulikan. Kaya, pag tinawag ka ng Panginoon, tiyak na sasabahan ka niya. Kaya hindi tayo dapat matakot. Lahat ng bagay na kakailanganin mo, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Kaya huwag po tayo matakot. Binabantayan po niya tayo na kung ginagawa ba natin yung, at sinusunod natin yung utos niya. Kaya pa nagbabantay pala siya, paano kung di ko sumunod? Delikado ka. Delikado pala tayo kapag di tayo sumunod. Kaya pala sabi dito, babantayan, tinitingnan niya. Kung binabantayan niya talaga, kung sinusunod at ginagawa mo yung utos niya. Kaya, yung ginagawa natin, may nakabantay sa atin. Kaya ano man yung ginagawa natin, andyan ang Diyos, hindi ka dapat matakot, mga kapatid, mga lingkod ng Panginoon, na tinawag ng Diyos. Na wag mo tayong magkatubili na sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang matakot tayo yung hindi tayo sumunod. Kasi kabantay mo lang ang Diyos pag sinabi ng Diyos, babantayan ka niya eh. Kaya huwag kang matatakot ha. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang matatakot. Kailangan matupad ang mga utos niya na mga ipinagagawa niya sa atin. Kailangan magawa yun ng mga ipinagagawa sa atin ng Diyos. At sabi pa po dyan, sumagot ako, isa pong koldero, ang sabi niya, ano pa po yung nakikita mo? Ano pa yung nakikita mo? Sumunod pa, meron pang may tanong. Ano pa? Kanina, yung una niyang sinabi ay almendra. Ay ngayon naman po, ano yung may nakita niya? Ano yung sabi niya? Kalderong kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga. Naku, kalderong kumukulo? At tubig, kumakita mo yung tubig, kumukulo, halos tumagilid na, sabi niya, halos tumagilid na yung laman sa kakukulo. Ano po kaya ibig sabihin nun? Ang sabi po dito ay kumukulo ang laman at halos tumagilid na mula sa gawing hilaga. At sinabi niya sa akin, mararanasan ng lahat ng naninirahan sa lupain ito ang isang pagkawasak na nagmumula sa hilaga. Yun, pagkawasak pala na magmula sa hilaga. Ibig sabihin, pag nawasak, ano man yung mga lugar na iwawasakin na ng Diyos. Bakit kaya? Ang sabi po dito, tatawagin ko ang lahat ng bansa sa hilaga. Darating sa lahat ng kanilang mga hari, maglalagay ng kanilang trono sa
kaya po pala, may kumukulong tubig doon sa kaldero na halos tumagilid sa kakukulo, ay yun po pala simbolo ng mga kasalanan. Kaya wawasakin niya yung mga lugar. Tatawagin niya na iba't ibang bansa, iba't ibang bayan para po makita na kanya-kanyang dala sa paligid ng Jerusalem. Na yung kanilang mga dala-dala, kung ano man yung dala-dala po nila, nakapaligid po sila doon. Kaya doon, ba't kaya ganun ang gagawin? Ba't kaya ganun na mayroong mga sinabi na kumukulo yung halos tumagilid sa kakukulo yung laman ng kaldero? Yun po pala, dala ng kanilang mga kasalanan. Ano po kaya yung mga kasalanan na yun? Makita po natin na ang tao talaga, minsan hindi naman talaga sila sumusunod. Yung sinabi ng Panginoon na pumunta kayo, pinasasabi ng Panginoon, hindi natin ginagawa. Nakikita kasi niya yun. Kaya kailangan talaga na sa pagbabantay ng Panginoon, isipin natin lagi na pag tayo may ginagawa at sumusunod tayo sa Panginoon, isipin natin na binabantayan tayo ng Diyos. Para hindi na tayo wasakin yung lugar na kung saan natin tayo. Halimbawa, yung ginagawa yung aking gawain nasa lugar ng bundukan, kung hindi tayo sumusunod, bawas sa akin daw, sabi ng Panginoon. Kaya ito mga dito, kaya hindi winawasan at pinagpapala dahil karamihan naman po ay sumusunod. Amen? Kaya makita natin dito na may pag sumusunod ka, yung biyaya ng Panginoon pagpapalain dahil lahat ng ginagalawa natin, alam ng Diyos at nakikita niya yun at sinasamahan niya tayo. Ano man yung mga ginagawa natin. Kaya kailangan po, sumunod lang tayo ano po yung mga pinapagawa na yun. Kaya kumukulo po pala halos yung lahat po, kaya po pala ganon na ang sabi na tumatagilid mula sa gawing hilaga. Sabi gawing hilaga po pala, mayroong mga kasalanan ng mga tao na kaya sabi doon, wawas sa akin niya yung lugar na yon. Kaya sabi po doon, parurusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Tumulikod sila sa akin. Ayan. Kung makita po natin doon, tumalikod pa. Tumalikod pa sila sa akin. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang tatalikod sa Panginoon. Huwag kang tatalikod sa Panginoon. Kasi delikado kapag kasi tumalikod tayo sa Panginoon eh. Kaya pala wawasakin yung lugar na yun dahil napakatitigas daw ng ulo. At kaya pala ito po ay pinarusahan dahil sa kanilang kasalanan at sila po ay tumalikod sa Panginoon. Ano pa? Mayroon pang sinabi dyan. Ano pa yung bilang sila po ay nagkasala, tumalikod sila sa akin. Ano sumunod? Naghandog sila at sumamba sa mga Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. Ayan. Yung pala, kasama sa pagkawasak ng lugar na kung saan sa gawing hilaga na yun. Kasi bukod sa tumalikod sila sa Panginoon, sumamba pa sila at naghandog sa Diyos-Diyosan na ginawa ng kanilang mga kamay. Kung makita po natin doon, kung maaralin po natin sa buhay natin, siyempre, delikado pala kapag tayo po ay may pinagagawa ang Panginoon at hindi natin ginawa. At na kung hindi tayo sumunod, wawasakin ng Diyos yung kanyang bayan na kung saan bunga ng mga pagtalikod sa Kanya. At bunga rin ng pagsamba nila at pagkahandog nila sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kanilang mga kamay. Yung Diyos-Diyosan na ginawa ng kanilang mga kamay, niluyukuran. Ginagawa nila. At kung makita po natin ngayon dito, at nagiging hadlang minsan sa atin yung pagiging Diyos-Diyosan. Hindi lang naman po ang Diyos-Diyosan na ibibulto. Yung umahadlang sa atin sa pagsamba. Example, pagluluto, paglalaba. Diyos-Diyosan po yan sa atin. Mga kaibigan, o kung saan ka pupunta na hindi ka sumamba, na hindi mo inuna yung Panginoon, nagiging Diyos-Diyosan po sa atin yun. Kaya marahil alam nyo na ngayon na dapat alam natin sa buhay natin kung anong Diyos-Diyosan na kaya winawasak ng Panginoon yung lugar ng hilaga na yun dahil sila ay hindi sumunod, naging suwal sa Panginoon at sumamba sila at naghandog pa sila sa mga Diyos-Diyosan na kung saan ginawa ng kanilang mga kamay. Ginawa mo kami mo, tapos biglang ikaw yung yumuran mo. Pero man-duman nga yun. Kaya humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat kong inyuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila, kundi hayaan ka kitang matakot at ikaw
kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit, pakinggan mo itong mabuti, Jeremiah. Ang bawat isa sa buong Huda, kasama ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Wow! Lahat pala kakalaban. Kay Jeremiah, ang sabi dito, yung kakalaban sa kanya, ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Pero ang sabi ng Panginoon dito, ngunit hindi sila magtatagumpay. Wow! Tingnan nyo. Wala nang natira, kalaban lahat ng Jeremiah. Pero ang sabi ng Panginoon dito, hindi sila magtatagumpay. Sino yung tinutukoy na hindi magtatagumpay? Yung mga pinuno, mga hari, mga pari, at mga puno ng bayan. Hindi sila magtatagumpay, ang sabi ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot na kahit sino pa man tayo nagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang sabi doon, hindi sila magtatagumpay. Kahit kalabanin ka, hindi sila magtatagumpay dahil kasama mo ang Diyos at sinasamahan kanila ng Panginoon. Ang sabi pa po dito, ngunit hindi magtatagumpay, magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib. Tingnan niyo po, magtatagumpay siya. Sa anumang mga panganib, magtatagumpay ka. Ang sabi ng Panginoon, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso, ganyan kakatibay. Napakatigas noon, napakatibay niyan. Hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya kahit ano po ang ginagawa natin, hindi po tayo dapat matakot. Dahil patatatagin ka na sintatag ng mga pader na tanso. Napakatibay na sobra. Over ang katatagan mo. Dahil ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita. At ang sabi pa po, akong si Yahweh ang may sabi nito. Ibig sabihin, mapanghahawakan po natin ang sinabi ng Panginoon. Mapanghahawakan po natin pangako ng Panginoon. Kaya pag pinili ka, tiyak, mayroong gagawin na Diyos sa'yo. Sasamahan ka niya. In summary, para makuha niyo na pong lalo, ito na po yung pinakabuod ng ating katuruan para makita po natin ano ba yung nilalaman ng katuruan. Baka wala kayong natandaan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya bilang tayo po ay pinili ng Panginoon, sa pagpili natin, andun yung inutusan tayo ng Diyos. Kaya ka pinili, inutusan ka ng Panginoon. Ano ba yung pagkatawag sa amin ng Panginoon kay Jeremiah? Ang sabi dito, pinili ka. Pinili siya. Ang sabi doon, pinili ka upang maging propeta para sa lahat ng bansa. At ito pa, inutusan pa si Jeremiah. Pakinggan niyo po ang isulat ninyo para ito na po yung buwan. Pumunta ka sa taong sasabihin ko sa iyo. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Yan po yung utos. Huwag kang matatakot sa kanila. Ako'y kasama mo at iingatan kita. Ako'y kasama mo at iingatan kita. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos ng pagkasabi ni Yahweh kay Jeremiah, ano ang ginawa ni Yahweh? Inunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang mga mensahe na dapat mong sabihin. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang mga mensahe na dapat mong sabihin. Ang sabi po ng Panginoon, ibibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa
wasakin at itapon, itanim, itayo, at itanim. Tinanong ni Yahweh si Jeremiah. Tinanong ni Yahweh si Jeremiah. Jeremiah, ano ang nakikita mo? Ano ang nakikita mo? Sa habo ng almendra. Sagot ko. Si Jeremiah po yung sagot ko. Ang sabi. Ang sabi ng Panginoon, tama ka. Tama ka. Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y nagbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinabi. Ako'y nagbabantay kung ako'y nakakatiyak sa aking mga sinabi. Nagbabantay siya, kung nakakatiyak siya sa kanyang mga sinabi na kung ito po'y ginagawa natin. Ang sabi po ng Panginoon. Muling nagtanong si Yahweh, ano pa ang nakikita mo? Ano pa ang nakikita mo? Sagot ko, isa pang kaldero kumukulo ang laman at halos tumagilid mula sa gawing hilaga. Anong sabi doon? Ang ibig sabihin doon ay parurusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Parurusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasalanan. Ano kaya ang kasalanan? Ano kaya ang kasalanan? Tumalikod sila sa akin. Yun po yung unang na tumalikod sila sa akin. Ano pa po yung isa? Pangalawa, naghandog sila at sumamba sa mga Diyos ang ginawa ng kanilang kamay. Yung po dalawang kasalanan na yun. Kaya ang sabi po ni Jeremiah, humanda ka at magpakatatag. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng mga inyuutos ko. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng mga inyuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila, ang sabi po ng Panginoon. Kundi, hahayaan niya kitang matakot kung ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Subalit, may subalit, pakinggan mo itong mabuti. Jeremiah, ang sabi ng Panginoon, ang bawat isa sa buong Huda, kasama ang mga hari, mga pinuno, mga pari, at ang buong bayan, ay kakalabanin ka. Ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Ang dami kakalaban, pero ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, hindi sila magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay. Ang sabi po ng Panginoon kay Jeremiah, magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib. Magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas na sa anumang mga panganib. Sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nilang matatalo. Hindi ka nilang matatalo. Sapagkat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Kung makita po natin dito, ang naging title po natin is Pinili at Inutusan. Kaya ka pinili ay uutusan ka ng Panginoon. Makita po natin sa ating pinag-aralan, kapag tayo po ay isa sa pinili ng Diyos, huwag po tayong matatakot dahil sasamahan ka ng Diyos. Magtatagumpay ka sa anumang mga lakad dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng sasabihin mo. At ang Diyos din ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na para magawa mo lahat ng inuutos mo. Sige po, tayo na natin tumayo. Ang Diyos ay mahabagin, lalo-lalo na sa kanyang mga ninira. Ang bawat isa sa atin ay hininang ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay inuutosan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot ng mga ang sabi, magpakatatag ka dahil ikaw ay parang pader na bakal, halin o halin tanso na hindi matitinag ng kahit na sino. Kaya ikaw na pinili ng Diyos ay magiging matatag.
ikaw na pinili ng Diyos, na inutusan ng Diyos, ay sasamahan ng Panginoon. Ikaw na pinili ng Diyos, ay tuturuan at bibigyan ka ng kapangyarihan na maipahayag mo ang mga inuutos niya o ang mga sinasabi niya. Hallelujah. Yes, Lord. In Jesus' name. Hallelujah.
mo silang samahan sa lahat ng ginagawa nila. Hallelujah, mula ngayon hanggang sa mga susunod pang mga araw na hindi mo sila iiwan lalo, hindi mo sila pababayaan. Lagi sila magtatagumpay, hallelujah, sa kanilang mga lakad. Hallelujah, at magiging kasangkapain mo sila, maitili Panginoon, na may kasamang pag-ibig, na may kasamang makababaang loob, may kasamang kahinahunan, may kasamang kabutihan in the name of Jesus, buo ng Espiritu. Kaya naman nagtitiwala po kami na hindi mo kami iiwan ni papabayaan man. Dahil kahit ano ang ginagawa namin lahat, kasama mo kami, hindi mo kami iniiwanan. Lagi mo kami binabantayan, lagi mo kami sinasamahan sa lahat ng lakad namin. Dahil ikaw ang Diyos na may sabi nito, na kami magiging matagumpay dahil lagi ka namin kasama. Pagising pa lang namin sa gabi hanggang pagising namin, sa maghapon hanggang magdamag, ikaw ang umaalalay sa amin. Salamat po sa mensahe na ito, na naway nagbigay ng aral sa bawat isa amin sa pagkapili sa amin, na kaya mo kami pinili, kami ay inutusan mo. Salamat sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, na patuloy na hanggang ikaw ang Diyos namin, na mananagumpay. In Jesus' name, we pray.